Burado na ang lahat, Maya. Wala kang kuwenta, gaya ng lola mong baliw. Isang sampal ng katotohanan habang hawak ko ang regalong para sa anibersaryo namin. Sa silid na iyon, nakita ko ang asawa kong si Paulo, hindi ako ang kayakap, kundi ang matalik kong kaibigan. Itinakwil, nilason, at minaliit. Akala nila ay mahina ako dahil sa dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Pero nagkakamali sila. Ang sumpa ng nakaraan ay magiging sandat ako sa kasalukuyan. Sino nga ba ang tunay na luluha sa dulo? Hindi mo ba maintindihan, Isabel? Ang babaeng yon ay parang isang basahang ginamit ko lang para maabot ang kinalalagyan ko ngayon. Wala siyang halaga. Kapag nakuha ko na ang titulo ng lupa, itatapon ko siya sa kalsada na parang basura, kasama ang lahat ng alaala ng lola niyang mangkukulam. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Maya. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng silid-aklatan, tanga ng isang tray na may mainit pang mangkok ng tinola. Iyon ang paboritong ulam ni Paolo. Kanina lamang ay dumaing ito na tila magkakasakit, kaya naman buong pagmamahal na nagluto si Maya, hinaluan pa ang sabaw ng mga sariwang dahon ng sile at malunggay mula sa maliit na taniman ni Lola Consolacion. Akala niya, ang pag-aaruga niya ang siyang magpapagaling sa asawa. Ngunit ang mga tinig sa loob ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang mapanuyang tawa ni Doña Isabel, ang kanyang binan. Mabuti naman at natahuhan ka na, Paulo. Masyado mo nang pinatagal ang pagtitiis sa babaeng yon. Isipin mo na lang ang kahihiyang idinudulot niya sa atin dahil sa lola niyang baliw na pinagbibintangang aswang sa probinsya. Ramdam ni Maya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang init ng mangkok ay tila hindi na niya maramdaman, pinalitan ng isang matinding ginaw na nagmula sa kanyang kaloob-looban. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tila may nakabara na hindi niya mailabas. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ihagis ang pagkaing niluto niya ng may pagmamahal, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang butil ng luha na gumapang sa kanyang pisingi. Isang luhang hindi dala ng galit, kundi ng isang napakalalim na pagkabigo. Ito ba ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay? Ito ba ang ulilang kinuha ng kanyang pamilya mula sa lansangan, pinag-aral, at itinuring na parang sariling dugo? Ang pagmamahal na ibinigay niya sa loob ng 5 taon ay tila isang malaking kasinungalingan, isang palabas na dinesenyo para lamang manakaw ang natitirang yaman ng kanyang pamilya. Dahan-dahang lumapat ang kanyang palad sa malamig na pader ng hallway. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaguho sa pundasyon ng kanyang mundo. Sa sandaling iyon, ang bahay na itinuring niyang kanlungan ay naging isang madilim na kulungan. And why are you standing there, Maya? Nakikinig ka ba sa usapan ng may usapan? Napapitlag siya nang gumukas ang pinto. Si Doña Isabel ang bumungad sa kanya, nakataas ang kilay at may mapanghamak na tingin sa kanyang mga mata. Sa likod nito, nakatayo si Paolo, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang mukha nito, na kanina lamang ay tila puno ng pagod, ngayon ay selyado na ng isang malamig at walang pusong ekspresyon. Walang nasabi si Maya. Tiningnan niya si Paulo sa mga mata. Nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na pagsisisi, ngunit tanging kawalan ang naroon. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang kinuha ni Paulo, hindi upang tulungan siya, kundi upang ilapag ito sa mesa ng walang pag-iingat. Dahilan upang tumapon ang sabaw na pinaghirapan niya sa makintab na sahig. You heard everything, didn't you? Ang boses ni Paulo ay wala ng bahid ng lamin. Ito ay tuyo at matalim. Then stop acting like a victim, Maya. It's time you face the reality. In a few days, everything you have will be mine. At wala kang magagawa. Dahil sino ba ang maniniwala sa isang babaeng may siraang ulo, gaya ng lola mo? Bumigat ang hangin sa paligid ni Maya. Ang bawat salita ay tila isang dagok na nagnanahaw ng kanyang lakas. Sa gitna ng kanyang pagkawasak,
Isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na hindi niya alam kung may kasagutan pa. Hanggang kailan ko titiisin ang sakit para sa isang taong hindi kailanman ako pinahalagahan? O baka naman, ito na ang hudyat na ang dugong mangkukulam na kinatatakutan nila ang siyang magiging mitsa ng kanilang sariling pagbagsak. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang katotohanang niloko ka, kundi ang paraan kung paano nila ipinamumuka na ikaw ang nawawala sa sariling katinoan. Nagising si Maya na may mabigat na pakiramdam sa kanyang ulo. Tila may makapal na ambon na bumabalot sa kanyang isipan, dahilan upang maging malabo ang mga alaala ng nagdaang gabi. Pinilit niyang bumangon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa bakanteng bahagi ng kama. Wala na si Paolo. Nang tumayo siya upang kunin ang kanyang paboritong locket sa ibabaw ng tokador, ang tanging alaala ng kanyang ina, nang lamig ang kanyang buong katawan. Wala ito roon. Hinalugog niya ang bawat sulok. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang bawat drawer. Ngunit ang ginto ay tila naglaho na parang bula. "Hun, what's wrong? Bakit parang balisa ka na naman?" Pumasok si Paulo sa silid. May dalang baso ng tubig at isang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng wad na pag-aalala. Isang tono na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang sigaw kagabi. "Paulo, ang locket ko. Iniwan ko rito kagabi, pero wala na." Halos pabulong na sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa takot. Lumapit si Paulo at malambing na hinawakan ang kanyang mga balikat. "Maya, love, matagal mo nang ibinigay sa akin yon para ipagawa ang lock, remember? Sabi mo, maluwag na ang seradura. We talked about this 3 days ago." Umiling si Maya. Hindi ko matandaan yon. Sigurado akong suot ko pa yon kagabi." Pumuntong hininga si Paulo, isang tunog ng pagtitiis na tila ba pagod na siya sa paulit-ulit na pagkakamali ng asawa. "See, this is what I'm talking about. Your memory is failing you again. Siguro dahil na rin sa stress sa pag-iisip mo sa lola mo. Take your vitamins, honey. You need to rest your mind." Inabot ni Paulo ang isang puting tableta. Tinitigan ito ni Maya. May kung anong boses sa loob ng kanyang ulo. Isang bulong na kasing lalim ng ugat ng mga puno sa probinsya. Ang nagsasabing huwag itong tanggapin. Ngunit sa ilalim ng matalas na tingin ni Paulo, tila wala siyang lakas na tumanggi. Uminom siya, ngunit nang tumalikod ang asawa, mabilis niya itong iniluwa sa ilalim ng makapal na carpet. Nang makaalis si Paulo, pumasok si Maya sa kanyang silid panalangin maliit. Ang tanging lugar kung saan hindi siya sinusundan ng kanyang biyenan. Doon, sa ilalim ng isang lumang unan na tahipan ni Lola Consolacion, may naramdaman siyang matigas na papel. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang nakatuping liham. Ang amoy ng tuyong dahon ng sambong ay agad na humalimuyak, tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ang sulat kamay ay magaspang ngunit matatag. "Maya, apo, ang mga mata ay maaaring dayain ng dilim, ngunit ang puso ay laging nakakakita sa liwanag. Huwag mong kakalimutan ang turo ko. Ang lason ay hindi laging mapait. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang matamis na pangako. Mag-ingat ka sa mga kamay na humahaplos sa iyo sa gabi, dahil sila rin ang maaaring humukay ng iyong libingan." Isang malakas na kabog sa kanyang dibdib ang naramdaman ni Maya. Ang sulat na iyon ay tila isang babala na isinulat ni Lola bago pa man ito bawian ng buhay. Tila alam ng matanda ang bagyong darating. Dahil sa panibagong lakas, lumabas si Maya at tinungo ang basurahan sa kusina habang wala ang lahat. Hinalughog niya ang mga itinapong gamit ni Paolo hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na lalagyan ng gamot na itinago sa ilalim ng mga tirang pagkain. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang label sa bote ay hindi vitamins. Ito ay diazepam,
isang matapang na sedative na ginagamit lamang para sa mga taong may malalang sakit sa pag-iisip o insomnia. At sa malaking dosis, maaari itong magdulot ng matinding pagkalito at pagkawala ng memorya. Narinig niya ang tunog ng mga yabag sa hagdan. Ang marahang pagtama ng sapatos ni Paolo sa kahoy ay tila isang banta ng kamatayan. Mabilis niyang itinago ang bote sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Pumasok si Paolo sa kusina. Nakapamaywang at nakatitig sa kanya nang may kakaibang kinang sa mga mata. "Maya, what are you doing there? Akala ko ba matutulog ka na?" Humarap si Maya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngumiti siya. Isang ngiting kasing pait ng lason na balak nitong ipakain sa kanya. "Naghahanap lang ako ng tubig, Paulo. Medyo nahihilo lang ako." Lumapit si Paulo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisingin ni Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi init ang naramdaman ni Maya, kundi ang lamig ng isang patalim. "Mabuti iyan, honey. Hayaan mong dalhin kita sa isang lugar kung saan wala ka ng kailangang alalahanin pa. Bukas, aalis tayo. Magbabakasyon tayo sa probinsya, sa isang tahimik na lugar kung saan walang makakaistorbo sa atin." Sa sandaling iyon, alam ni Maya ang katotohanan. Ang bakasyong sinasabi ni Paulo ay hindi para sa kanyang paggaling. Ito ay para sa kanyang tuluyang paglaho. Ligtas pa ba ako sa piling ng taong nangako na poprotektahan ako? O ang biyaheng ito ang magiging huling pagkakataon na makikita ko ang sikat ng araw? Ang bahay na ito ay hindi lamang gawa sa kawayan at kakahuyan, Maya. Gawa ito sa mga panalangin at sakripisyo na hindi kayang tapatan ng kahit anong salapi. Ang tinig ni Lola Consolacion ay tila humahaplos sa hangin, habang tinatahak ni Maya ang masuka na daan patungo sa lumang dampa sa dulo ng bayan ng San Jose. Ang bawat hakbang niya sa tuyong mga dahon ay lumilikha ng marahang tunog, tila mga bulong ng nakaraan na nag-aanyaya sa kanya na bumalik. Malayo ito sa marangyang mansyon ni Doña Isabel, malayo sa lason na pilit ipinapainom sa kanya ni Paulo. Dito, ang hangin ay amoy lupa at kagalingan. Nang makarating siya sa harap ng pintuan, ang kahoy ay tila naghihingalo na sa kalumaan. Ang mga baging ay gumagapang na sa dingding, tila sinusubukan nitong yakapin at protektahan ang mga sikretong nakatago sa loob. Hinawakan ni Maya ang kalawanging trangka, at sa isang marahang pagtulak, ang pinto ay bumukas ng may mabigat na huni na nagpapahiwatig ng mahabang panahon ng pangungulila. "Sino ang nariyan? Hindi ba kayo nadala sa mga babala ng mga tao rito?" Isang paos na tinig ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Maya at nakita ang isang matandang lalaki, si Mang Tasio, ang dating katulong ni Lola sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka, ngunit nang makilala ang mukha ng dalaga, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng matinding habag. "Maya? Apo, ikaw ba yan?" Ang boses ni Mang Tasio ay nanginginig. "Akala ko ay tuluyan ka na nilang ikinulong sa syudad." "Mang Tasio, kailangan ko ng matitirhan. Hindi ko na kaya ron." Sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Lumapit ang matanda at iginaya siya sa loob. "Alam ko ang nangyayari, Apo. Nakita ko ang mga tauhan ni Doña Isabel na umaaligid dito noong nakaraang buwan. May dala silang mga lalaking may hawak na panukat. Sabi nila, ang lupang ito ay gagawing resort. Pero ang hindi nila alam, ang lupang ito ay pinagpala." Bumigat ang dibdib ni Maya. "Gagawing resort? Kaya ba pilit akong pinapipirma ni Paolo?" Tumango si Mang Tasio ng may lungkot. "Hindi lang yon, Maya. May narinig akong usapan sa bayan. Ang iyong biyenan, si Doña Isabel, ay baon sa utang sa pagsusugal. Ang lupang ito ang nakikita nilang paraan para mabayaran ang kanilang mga kasalanan. Pero alam mo, ang bili ng iyong lola? Ang lupang ito ay para sa mga nangangailangan, hindi para sa mga sakim." Hapunan nang magsimulang maglakad si Maya sa likod bahay.
sa lugar kung saan matatagpuan ang tinatawag ni Lola Consolacion na halamanan ng buhay. Kahit napabayaan na, ang mga halamang gamot ay nananatiling luntian. May mga sambong, tuba-tuba, at ang pambihirang ugat na sinasabi ni Lola na kayang maglinis ng kahit anong lason sa katawan. Lumuhod si Maya sa lupa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humuhukay sa malambot at basang lupa. Nais niyang hanapin ang huling regalong iniwan ni Lola, isang garapon ng mga pinatuyong halamang may kakayahang magbalik ng lakas ng isip. Habang naghuhukay, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang likuran. Ang katahimikan ng gubat ay tila naging masyadong mabigat. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hangin. Tanging ang sarili niyang paghinga ang naririnig niya at ang isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Sa pagitan ng makakapal na puno ng kawayan, ilang metro lamang ang layo sa kanya, may aninong nakatayo. Isang matangkad na figura ng lalaki na nakasuot ng itim at tila pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Hindi ito si Paulo. Ang titig nito ay mas matalas, mas mapanganib. Napatigil ang kamay ni Maya sa paghuhukay. Ang lamig ng lupa sa kanyang mga kuko ay tila naging yelo. Sinong nagmamasid sa kanya sa gitna ng masukal na kagubatan? At paano nito nalaman na narito siya? Sapat na ba ang proteksyon ng mga pader ng lumang bahay na ito? O dinala ko lang ang aking sarili sa isang bitag na wala ng labasan? Huwag kang mag-alala, Maya. Aalagaan kita, kahit ayaw mo. Dahil sa tingin ng lahat, ako na lang ang natitirang katuwang mo sa mundong ito. Ang boses ni Paulo ay malambing, ngunit ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Maya ay tila mga rehas na baka na baon sa kanyang balat. Wala pang ilang oras matapos siyang makita ng anino sa gubat, ay naroon na ang mga tauhan ni Paulo upang sunduin siya. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng malaking bulwagan ng mansyon ng mga mansyon, suot ang isang mamahaling damit na tila isang palamuti sa isang bilanggong nakatagdang bitayin. Ang bahay ay puno ng mga tao. Naroon ang mga kaibigan ni Doña Isabel, mga negosyante at mga tsismosa ng San Jose. Lahat sila ay nakatingin kay Maya ng may halong habag at pandidiriwang. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Paulo, may hawak na baso ng alak at nagsimulang magsalita sa harap ng lahat. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito ng panalangin para sa aking asawa. Panimula ni Paulo, ang kanyang boses ay nanginginig, tila ba malapit ng maiyak. Alam ninyo kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ni Maya? Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng dilim, gaya ng nangyari sa kanyang lola. Ngunit sumusumpa ako sa harap ninyo, hindi ko siya iiwan. Isang bulong ng paghanga ang umalingaw-ngaw sa silid. Napakabuting asawa ni Paulo, sabi ng isang matandang babae sa gilid. Sayang ang ganda ni Maya, nabaliw na pala. Gusto ni Maya na sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang lalaking hinahangaan nila ay ang siyang naglalason sa kanyang isipan. Ngunit nang tangkayang ibuka ang kanyang bibig, naramdaman niya ang matalas na kuko ni Doña Isabel na bumaon sa kanyang siko. Mumiti ka, Maya, bulong ng kanyang biyenan. Ang boses ay kasing talim ng labaha. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin. Isang maling galaw mo lang, itutuloy ko ang pagpapadala sa iyo sa institusyon ngayong gabi rin. Nanigas ang katawan ni Maya. Ang kanyang puso ay tila isang maliit na ibon na pilit na ibinabagsak ang sarili sa pader ng kanyang dibdib. Ang bawat tawa at pagbati ng mga panauhin ay tila mga sampal sa kanyang muka. Sa gitna ng ingay, ang kanyang paningin ay nanatili sa isang maliit na detalye sa dulo ng silid. Isang paso ng halamang aloe vera na tuyot na at nalalanta. Pakiramdam niya, siya ang halamang yon. Namamatay sa gitna ng karangyaan dahil sa kawalan ng tunay na pag-aaruga. Ito ang golden moment ng kanyang pait. Ang ma-realize na sa mundong ito ng mga maskara, ang katotohanan ay walang halaga kung ang nagsasalita ay itinalaga ng baliw. And because I want the best for my wife,
Pagpapatuloy ni Paulo, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Kumuha ako ng isang espesyalistang nurse na mananatili sa loob ng bahay na ito upang bantayan siya 24 oras. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang babaeng nakasuot ng puting uniforme ang pumasok ng may kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng asukal. Ngunit para kay Maya, iyon ay ngiti ng isang demonyo. Si Clara, ang matalik niyang kaibigan. Ang babaeng nakita niyang kayahap ni Paolo sa madidilim na sulok ng kanilang pagtataksil. "Good evening, everyone," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na propesyonalismo. "I promise to take good care of Maya. Ituturing ko siyang higit pa sa isang pasyente. Ituturing ko siyang parang kapatid." Nagpalakpakan ng mga tao. Nilapitan ni Clara si Maya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang lamig ng mga daliri ni Clara ay tila yelong dumaloy sa mga ugat ni Maya. Sa gitna ng katuwaan ng lahat, inilapit ni Clara ang kanyang labi sa tainga ni Maya. "Welcome to your new life, Maya," bulong ni Clara, na tanging siya lang ang nakakarinig. "Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas pa sa kwarto mo. Kailanman." Naramdaman ni Maya ang pag-iikot ng paligid. Ang lason sa kanyang katawan ay tila muling sumisidhi, o baka ang lason ng kawalang pag-asa ang siyang mas matapang. "Sino ang hihingin ko ng tulong kung ang lahat ng nakapaligid sa akin ay kasabwat sa aking paglilibing ng buhay? At ang aninong nakita ko sa gubat, kabilang ba siya sa mga nagnanais ng aking pagbagsak o siya ang tanging susi sa aking paglaya? Isang lagda na lang, Paolo, at matatapos na ang lahat ng utang natin. Isang pirma lang mula sa asawa mong wala ng katinuan at magiging atin na ang lupain sa San Jose. Huwag mong sabihing lalambot ang puso mo ngayon." Ang boses ni Doña Isabel ay kasing lamig ng bakal habang umaalingaw sa madilim na pasilyo ng mansyon. Nakatayo si Maya sa kabilang panig ng pintuan ng silid-aklatan. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader at ang kanyang hininga ay pinipigil niya hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Sa loob, narinig niya ang pagbuga ng usok ng sigarilyo ni Paulo, isang tunog ng pagkainip at kawalang pag-asa. "Hindi ako lalambot, Ma. Nairita lang ako dahil ang bagal ng epekto ng gamot na binibigay ni Clara. Masyado pa ring gising ang diwa ni Maya. Kailangan nating bilisan bago pa makadalaw ang mga taga-munisipyo para sa inspeksyon ng lupa." Sagot ni Paolo nang may halong pait sa boses. Napapikit ng mariin si Maya. Ang bawat salita nila ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang lupang pinaghirapan ni Lola Consolacion, ang lupang kinapapalooban ng mga lihim ng kanilang mga ninuno, ay ituturing lamang na pambayad sa utang sa sugal ng isang matandang mapagmataas. Ngunit sa likod ng takot, may isang maliit na apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang puso. Ang dugong na nananalaytay sa kanya ay hindi lamang dugo ng isang biktima. Ito ay dugo ng isang manggagamot. Dahan-dahang pumasok si Maya sa loob ng banyo at nilak ang pinto. Mula sa loob ng kanyang damit, inilabas niya ang maliit na supot ng mga tuyong ugat na nakuha niya mula sa bahay ni Lola. Ang amoy nito ay matapang, amoy lupa at ulan. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga araw na tinuturuan siya ni Lola kung paano kilalanin ang lason sa gamot. Kumuha siya ng baso ng mainit na tubig. Gamit ang kanyang mga kuko, dinurog niya ang mga ugat at hinayaang humalo ang katas nito sa tubig hanggang sa maging kulay ginto ang likido. Ito ang tanging paraan. Kailangan niyang linisin ang kanyang dugo mula sa diazepam na pilit na ipinapakain sa kanya. Sa bawat paglagok niya ng mapait na tsaa, naramdaman niya ang isang hapdi sa kanyang sikmura. Tila ba nakikipag-away ang kalikasan sa chemical na nagpapamanhid sa kanya? Isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang tunog ng pagtama ng kamao ni Clara sa kahoy ay tila isang babala. "Maya, anong ginagawa mo dyan sa loob? Buksan mo ito."
Oras na para sa iyong maintenance vitamins. Ang tinig ni Clara ay puno ng kapangyarihan. Ang boses ng isang reyna sa loob ng kaharian ng iba. Mabilis na itinapon ni Maya ang mga labi ng ugat sa inidoro at hinila ang lever para tangayin ito ng tubig. Naghugas siya ng muka at pinilit na ibalik ang matamlay at walang buhay na ekspresyon sa kanyang mga mata. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo si Clara sa harap niya. Hawak ang isang maliit na baso ng gamot at isang baso ng tubig. Bakit mo nilak ang pinto? Sinabihan na kita, hindi ka dapat nag-iisa. Baka kung anong gawin mo sa sarili mo, sabi ni Clara habang sinusuri ang bawat sulok ng banyo gamit ang kanyang matatalas na mata. Gusto ko lang mapag-isa, Clara. Ang sakit ng ulo ko. Pabulong na sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at mahina. Lumapit si Clara at hinawakan ng kanyang panga ng may puwersa. Pinilit siyang tumingin ng diretsyo. Uminom ka na. Huwag kang mag-alala. Kapag naging mabuti ka ng bata, baka payagan ka ni Paulo na lumabas sa susunod na buwan. Pero sa ngayon, dito ka lang. Pinanood ni Clara ang bawat paggalaw ng lalamunan ni Maya habang nilulunok nito ang tableta. Hindi alam ng nurse, ang tableta ay nasa ilalim lamang ng dila ni Maya, nakatago sa pagitan ng kanyang mga ngipin at pisngi. Nang tumalikod si Clara upang iligpit ang mga baso, mabilis na iniluwa ni Maya ang gamot sa loob ng kanyang panyo. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, narinig ni Maya ang pag-andar ng makina ng sasakyan sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita si Paulo na may dalang malaking bag, tila may balak na umalis ng palihim. Ngunit bago pa makaalis ang sasakyan, humarang si Doña Isabel sa tapat nito. Saan ka pupunta, Paulo? Huwag mong sabihing tatakasan mo ang mga obligasyon natin. Ang mga maniningil ay darating bukas ng umaga. Ang sigaw ng matanda ay sapat na upang magising ang mga natutulog na ibon sa paligid. Kailangan ko ng pera, Ma. At hindi ko yun makukuha rito habang nakatitig lang sa asawa kong parang bangkay. Bulyaw ni Paulo pabalik. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, naramdaman ni Maya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay sapat na. Gising ka pa pala, Maya? Bulong ni Clara. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa balikat ni Maya. Gusto mo bang malaman ng totoo? Ang bakasyon na sinasabi ni Paulo para sa iyo, hindi yon sa probinsya. May naghihintay sa iyong silid sa isang private asylum sa labas ng Manila. Bukas na bukas din, ililigpit ka na nila. Naramdaman ni Maya ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na kanina ay apoy, ay naging yelo na bumabalot sa kanyang puso. Bukas, wala na siyang oras. Paano ako makakatakas sa isang bilangguwang may mga bantay na walang awa? Kung ang mismong taong pinangakuan kong mamahalin ay ang siyang may hawak ng susi sa aking libingan. Wala nang babalikan dito, Maya. Tanggapin mo nga lang na ito ang nararapat sa iyo. Sa lugar na pupuntahan mo, mas mapapangalagaan ang isang tulad mong wala ng silbi sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ni Paulo ay tila isang haton ng kamatayan habang pilit niyang itinutulak si Maya papasok sa loob ng sasakyan. Maaga pa, ang hamog ay bumabalot pa sa mga dahon ng halaman sa labas ng mansyon. Ngunit para kay Maya, ang dilim ay hindi na mawawala. Ang bawat pagtama ng sapatos ni Paulo sa semento ay tila tunog ng bawat paho na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nakaupo si Maya sa likuran. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa harap, si Paulo ang nagmamaneho, habang si Clara ay komportableng nakaupo sa tabi nito. Paminsan-minsan ay humahaplos sa balikat ng lalaki ng may pagmamalaki. Ang amoy ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila amoy ng isang ospital. Malamig, malinis, ngunit puno ng pait. Habang umaandar ang sasakyan, dahan-dahang hinaplos ni Maya ang maliit na bulsa sa loob ng kanyang palda. Naroon pa rin ang huling piraso ng ugat na ibinigay ni Mang Tasyo. Kahit na tila sumusuko na ang kanyang katawan,
Ang diwa niya ay gising na gising. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila pag-ikot ng kutsilyo sa kanyang puso. Lalo na nang makita niya sa gilid ng daan ang signboard na nagtuturo patungo sa direksyon ng San Jose, ang lugar kung saan naroon ang kalayaan. Ngunit unti-unti na silang lumalayo roon. Ano ba, Paolo? Bilisan mo naman. Gusto ko nang matapos ito para makapag-celebrate na tayo, sabi ni Clara habang nag-aayos ng kanyang lipstick sa harap ng salamin. Masyado nang matagal ang drama na ito. I can't wait to see her behind those bars. Tumingin si Paolo sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa walang buhay na tingin ni Maya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang mainip, Clara. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakaabala pa sa atin. Pagkatapos nito, ang lupain sa San Jose ay magiging atin na at wala ng lola na mangkukulam o asawang baliw na haharang sa atin. Naramdaman ni Maya ang isang matinding panghihina. Hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang bawat alaala ng kanilang kasal, ang mga matatamis na salita, ang mga pangako sa ilalim ng buwan, ay tila mga basag na bubog na ngayon ay tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Walang kapangyarihang lumaban, walang boses na makasigaw. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang langit na kanina ay maliwanag, ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay mabilis na nagtipon, at ang hangin sa labas ay nagsimulang umihip ng malakas, dahilan upang ang mga sanga ng puno sa gilid ng daan ay humampas sa bintana ng sasakyan. Isang biglang pagyanig ang naramdaman ni Maya mula sa ilalim ng sasakyan. Ang makina ay nagsimulang umungol, isang tunog ng paghihirap na tila ba may kung anong pumipigil dito na magpatuloy. Ang sasakyan ay gumaralgal ng malakas bago tuluyang huminto sa gitna ng isang liblib at masukal na kalsada malayo sa anumang kabahayan. Anong nangyari? Bakit tayo tumigil? Bulyaw ni Clara. Ang takot ay mababakas na sa kanyang boses. Hindi ko alam, namatay ang makina, sagot ni Paolo habang pilit na pinapaandar muli ang sasakyan. Ngunit tanging tunog ng pagkasira ang sumasagot sa kanya. Lumabas si Paolo upang tignan ang makina at kasabay ng kanyang pagbukas ng pinto, isang malakas na amoy ng tuyong dahon ng sambong at lupa ang pumasok sa loob ng sasakyan. Isang amoy na tanging si Maya lang ang nakakakilala. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi ito aksidente. Tumingin si Maya sa bintana at sa gitna ng makapal na ambon, nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Ang puting buhok nito ay humahaba sa hangin at ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Si Lola Consolacion. Apo, ang lupa ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Tila isang bulong na narinig ni Maya sa loob ng kanyang isipan. Narinig ni Maya ang malakas na pagmura ni Paulo sa labas. Kasunod ang tunog ng pagtama ng kanyang kamay sa hood ng sasakyan dahil sa galit. Si Clara naman ay nagsimula ng umiyak sa loob, natatakot sa dilim na bumabalot sa kanila. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Maya ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Ang lason sa kanyang dugo ay tila tuluyan ng natalo ng pag-asang nagmula sa kanyang mga ninuno. Sapat na ba ang babalang ito para matigil ang kasamaan ni Paulo? O ito na ang simula ng isang gabi kung saan ang kagubatan ang siyang magiging hukom at tagabitay ng mga makasalanan? At sa gitna ng bilim na ito, may pagkakataon pa ba akong makatakas bago ako tuluyang lamunin ng kawalan? Huwag kang lalapit sa akin. Alam ko ang iniisip mo, gusto mo akong saktan, gaya ng ginagawa ng lola mong aswang. Ang sigaw ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa madilim na kagubatan, bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakasalampak siya sa basang lupa. Hawak ang kanyang binti na dumidespera sa sakit matapos siyang madulas sa matatalim na bato
habang sinusubukang maghanap ng signal ng cellphone. Ang dugo ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang pantalon, tila isang mansa ng kanyang sariling kasamaan. Sa kabilang tabi, si Clara ay nangiinig sa takot. Nakatitig sa dilim na tila ba may mga matang nakamasid sa kanila mula sa likod ng mga puno ng kawayan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mahina ng ilaw ng cellphone ni Clara na papatay-patay na rin. Dahan-dahang lumapit si Maya. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilihan ng tunog sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Tila ba ang kagubatan mismo ang nagpaparaya sa kanyang pagdaan. Hawak niya ang ilang piraso ng dahon ng tuba-tuba na kinuha niya sa malapit. Isang halaman na itinuro ni Lola Consolacion na kayang magpatigil ng dugo. Ngunit kung maling bahagi ang gagamitin, maaari itong magdulot ng matinding pamamanhid at panghihina ng katawan. Paulo, hayaan mo akong tulungan ka. Alam ko kung paano patigilin ang dugo. Ang boses ni Maya ay kalmado, kasing lamig ng hangin sa gabi. Don't touch him, Maya! Baka may kung anong lason ang ilagay mo riyan, sigaw ni Clara. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at ginaw. Kung hindi ko ito gagawin, baka hindi na siya umabot sa ospital. Gusto niyo bang mabulok dito sa gitna ng gubat? Ang tanong ni Maya ay walang emosyon. Dahil sa matinding takot at sakit, wala nang nagawa si Paulo, kundi ang pumayag. Habang dahan-dahang itinatali ni Maya ang mga dahon sa binti ni Paulo, ramdam niya ang panginginig ng laman ng lalaki. Ginamit ni Maya ang katas ng ugat na nagdudulot ng pansamantalang pagkaparalisa ng mga kalamnan. Gusto niyang siguraduhin na hindi na makakatayo si Paulo para saktan siya sa mga susunod na oras. Habang abala si Clara sa pag-iyak sa isang tabi, may napansin si Maya sa damuhan malapit sa pinagbagsakan ni Paulo kanina. Isang maliit na bagay na kumikinang. Ang cellphone ni Paulo. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa ilalim ng kanyang suot na shawl. Nang masiguro niyang hindi nakatingin ang dalawa, binuksan niya ang screen. Walang password. Marahil dahil sa sobrang kumpiyansa ni Paulo na wala nang lakas si Maya para manghimasok, pumunta siya sa gallery ng mga video. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang video ang may petsang kahapon lang. Pinindot niya ang play. Sa screen, nakita niya si Paulo at Clara sa loob ng kanilang kwarto. Ang tawa ni Clara ay kasing talim ng kidlat. Sigurado ka ba, Paulo? Kapag napirmahan na niya ang papeles sa harap ng abogado sa fiesta, yun na ang huli niyang gabi? Tanong ni Clara sa video. Tumango si Paulo habang humihitit ng sigarilyo. Oo, isang aksidente sa dagat. Sasabihin nating dahil sa kanyang mental condition, tumalon siya habang nagbabakasyon tayo. No body, no case. At sa oras na mawala siya, ang titulo ng lupa at ang insurance niya ay mapupunta na sa atin. Wala nang sagabal, Clara. Sa wakas, malaya na tayo sa pamilya ng mga mangkukulal na yon. Naramdaman ni Maya ang paghinto ng kanyang mundo. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi lang pera ang gusto nila. Gusto nila siyang patayin. Ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking ipinagluto niya ng paboritong pagkain habang pinaplano nito ang kanyang kamatayan. Binitawan ni Maya ang binti ni Paulo ng may diin, dahilan upang mapadaing muli ang lalaki sa sakit. Ano ba, Maya? Dahan-dahan naman? Bulyaw ni Paulo. Hindi alam na ang kanyang hatol ay nabasa na ng babaeng inaakala niyang baliw. Tumayo si Maya. Ang kanyang anino ay humahaba sa lupa. Tila ba nagiging isa sa mga anino ng mga puno sa paligid? Tumingin siya sa itaas, sa pagitan ng mga sanga, kung saan ang buwan ay tila isang matang, nagmamasid sa kanilang lahat. Ang pag-ibig na itinanim ko sa loob ng 5 taon ay nauwi sa isang plano ng pagpatay. Hanggang saan kayang magtiis ng isang pusong, paulit-ulit ng nilalasog ng kataksilan? At kung ang kagubatan na ito ang nakatakdang maging libingan ko, handa ba silang harapin ang galit ng mga kaluluwang nananahan dito? Anong tinitingin-tingin mo, Maya? Hindi mo na ba kilala ang asawa mo?
O baka naman pati ang sarili mong mukha sa salamin ay nakalimutan mo na. Ang boses ni Paulo ay puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa harap ni Maya. Ilang oras matapos silang mailigtas ng mga rumespondeng tauhan mula sa liblib na kalsada. Nakabalik na sila sa mansyon, ngunit ang lamig ng gubat ay tila ba dinala nila sa loob ng bahay. Si Paulo ay may benda sa binti, naglalakad ng paika-ika, habang si Clara ay abala sa pag-aayos ng kanyang sarili na tila ba walang nangyaring pananakot sa kanila ng kalikasan. Hindi sumagot si Maya. Sa halip, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, walang kislap, walang buhay. Nagsimula na ang kanyang pinakamalaking pagtatanghal. Upang matalo ang mga demonyong ito, kailangan niyang maging isang anino na hindi nila katatakutan. Isang biktima na iisipin nilang wala ng kakayahang lumaban. Hayaan mo na siya, Paulo. Masyado nang malala ang topak niyan. Sabi ni Doña Isabel habang pababa ng hagdan, ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier. Wabuti na rin ganyan, para hindi na tayo mahirapan sa pagpapapirma sa kanya. Clara, dalhin mo na yan sa taas at siguraduhing hindi yan makakaalis sa kwarto. Nang makapasok sa kanyang silid, marahas siyang itinulak ni Clara sa kama. Ang tunog ng pagtama ng likod ni Maya sa malambot na kutson ay tila isang hudyat ng kanyang pagkakakulong. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat selula ng kanyang otak ay nagtatrabaho. Diyan ka lang, baliw. Bulong ni Clara bago isara ang pinto at ilak ito mula sa labas. Ang malakas na pag-ikot ng susi sa loob ng seradura ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang tunog na dati ay nagpapaiyak kay Maya. Ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong kumilos. Mabilis na bumangon si Maya. Wala na ang matamlay na hitsura. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Inilabas niya ang cellphone ni Paulo na ninakaw niya sa gubat, na itinatago niya sa loob ng isang lihim na bulsa sa ilalim ng kanyang kama. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang muka. Hinanap niya ang pangalan ni Attorney Valdez, ang matapat na abogado ni Lola Consolacion na matagal lang pilit na iniiba ni Paolo ang landas mula sa kanya. Sa pamamagitan ng isang mabilis na mensahe, ipinadala niya ang location ng bahay at isang maikling babala. Nasa panganib ako. Huwag kang tatawag. Maghintay ng susunod kong hudyat. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag sa labas. Mabilis ning itinago ang cellphone at bumalik sa kanyang posisyon. Nakaupo sa sulok, nakatitig sa dingding at dahan-dahang nilaro ang kanyang mga daliri na tila ba may kinakausap na hindi nakikita. Bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo. Bitbit ang isang tumpok ng mga papeles. Maya, tingnan mo ito, sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang malambing. Isang tono na dati ay nagpapalambot sa puso ni Maya. Ngunit ngayon ay nagpapasuka sa kanya. Ito ang mga papeles para sa insurance mo at sa lupa. Sabi ng doktor, kailangan mo itong pirmahan para mapunta ka sa isang magandang pasilidad. Para gumaling ka na, love. Tumingin si Maya kay Paulo. Pagkatapos ay sa mga papeles. Lola? Nandiyan ba si Lola? Pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginghinig at tila bata. Sabi ni Lola, may ahas daw sa ilalim ng kama. Napatawa ng mahina si Paulo. Isang tawang puno ng kumpiyansa. Tumingin siya kay Clara na nakatayo sa may pinto at nag-thumbs up. Para sa kanila, tuluyan na ngang bumigay ang isip ni Maya. Walang ahas, Maya. Pirma lang ang kailangan. Gagawin natin ito sa gabi ng fiesta, sa harap ng maraming saksi para maging legal ang lahat. Isang malaking selebrasyon para sa pagaling mo, sabi ni Paolo habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Naramdaman ni Maya ang pang-ingilabot sa bawat haplos ni Paolo. Tila ba may malalamig na uod na gumagapang sa kanyang anet? Ngunit nanatili siyang tahimik. Nanatili siyang anino. Nang makaalis ang dalawa, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Ang tanging naririnig ay ang malakas na tibok ng puso ni Maya
at ang mahinang paghampas ng mga sanga ng puno sa labas ng bintana. Ang plano ay nakahanda na. Ang gabi ng fiesta ang magiging entablado ng kanyang paghihigante. Ngunit kailangan niyang mabuhay hanggang sa araw na iyon. Nakaligtas ako sa gubat. Ngunit, kakayanin ko bang makaligtas sa loob ng bahay na ito? Kung saan ang bawat dingding ay may tenga at bawat pagkain ay maaring may lason? At ang abogado, darating ba siya sa tamang oras? O ang pirma ko ang magiging huling hatol sa aking sariling libingan? Ang taong pinakain mo sa iyong palad ay siya ring unang magbabaon ng ngipin sa iyong laman kapag siya ay busog na. Ang mga salitang iyon ni Lola Consolacion ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Maya habang nakatingin siya sa isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng kanyang drawer. Sa litrato, isang payat at madungis na batang lalaki ang nakatayo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Iyon si Paulo. Ang batang ulilang kinuha ng ama ni Maya mula sa isang sunog sa barong-barong, pinag-aral, binihisan, at itinuring na tunay na anak. Ang utang na loob nito sa kanyang pamilya ay dapat nakasing laki ng langit. Ngunit, tila ang langit na iyon ay gumuho na at naging abo. Narinig ni Maya ang malakas na boses ni Doña Isabel mula sa kabilang kwarto. Tila nakikipagtalo kay Paulo tungkol sa mga huling detalye ng kanilang plano. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig ay nagpahiwatig ng galit ng matanda. Huwag mong kalimutan, Paulo. Kung hindi dahil sa akin, hanggang ngayon ay amoy lansangan ka pa rin. Pinakasalan mo ang babaeng yan para makuha ang yaman niya, hindi para magkaroon ng konsensya. Ang sigaw ni Doña Isabel ay kasing pait ng apdo. Alam ko ma, ginagawa ko ang lahat. Pero ang abogado ni Lola Consolacion, may kung anong dokumento siyang hinahanap na hindi ko mahanap sa opisina. Sagot ni Paulo. Ang boses ay puno ng iritasyon at pagod. Naniga si Maya sa kanyang kinaupuan. Isang dokumento? Akala niya ay nakuha na nila ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang aparador na iniwan ni Lola sa kanyang kwarto. May isang lihim na compartment sa likod ng salamin na tanging siya lang ang nakakaalam. Doon, sa loob ng isang maliit na sisidla na gawa sa tanso, may nakatagong isang pirasong papel na balot ng tuyong dahon ng pandan. Ito ang golden moment ng kanyang alaala. Ang sandaling ibinigay ito ni Lola sa kanya bago ito pumanaw. Apo, ang lupa ay hindi lamang titulo. Ang lupa ay ang ating ugat. Kapag kinuha nila ang papel, hindi nila makukuha ang kaluluwa ng San Jose. Binuksan ni Maya ang papel. Hindi ito titulo ng lupa. Ito ay isang mapa ng lumang sementeryo sa San Jose at may isang markang hugis krus sa ilalim ng isang puno ng balete. Sa tabi nito ay may nakasulat sa lumang Tagalog. Ang tunay na yaman ay nakabaon sa lugar, kung saan ang kamatayan ay nagbibigay ng buhay. Napagtanto ni Maya na ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay sa probinsya ay hindi ang tanging pinag-aagawan. May mas malalim na lihim na itinago si Lola Consolacion, isang bagay na hindi kayang bilhin ng salapi ni Doña Isabel, at isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang insurance policy. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na itinago ni Maya ang papel sa loob ng kanyang damit. Pumasok si Clara. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin ng silid. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Maya? At bakit parang may itinago ka? Tanong ni Clara habang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng natitirang oras ni Maya. Naghahanap ako ng suklay. Gusto ni Lola na maging maganda ako sa fiesta. Sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay sadyang ibinaling sa kawalan. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, hinablot niya ang braso ni Maya at pilit na tiningnan ang kanyang mga palad. Huwag mo akong lokohin, Maya. Alam kong hindi ka ganyan kabaliw.
Nakikita ko sa mga mata mo ang apoy na dati ay wala riyan. Sabihin mo sa akin, ano ang balak mo? Naramdaman ni Maya ang sakit ng pagkahahawak ni Clara, ngunit hindi siya kumibo. Ang lamig ng tanso sa loob ng kanyang damit ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa labas. Kasunod ang paghampas ng malakas na ulan sa bintana. Ang kalikasan ay tila sumasabay sa bagyong namumuo sa loob ng mansyon. Wala akong balak, Clara. Gusto ko lang matulog. Pabulong na sagot ni Maya. Pinitawan ni Clara ang kanyang braso ng may pandidiri. Mabuti pa nga, dahil bukas, sa gabi ng fiesta, matatapos ng lahat. At sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy mo, hindi sa asylum. Nang makaalis si Clara, naiwan si Maya na nanginginig sa gitna ng silid. Hawak niya ang lihim ni Lola, ang yaman na hindi alang ni Paolo. Ngunit paano niya ito makukuha kung bawat kilos niya ay binabantayan? At ano ang tunay na kahulugan ng yaman na nakabaon sa ilalim ng puno ng balete? Ang utang na loob ni Paolo ay nauwi sa paghuhukay ng aking libingan. Ngunit ang lihim ni Lola ang maaring maging huling pako sa kabaong ng kanilang kasakiman. Handa na ba akong harapin ang multo ng sementeryo para lamang mabawi ang aking buhay? Ang amoy ng litsun at malagkit na kakanin ay nagsimulang humalos sa hangin ng San Jose. Ngunit sa loob ng mansyon ni Doña Isabel, ang tanging nalalanghap ay ang lansa ng pagkabulok ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Bisperas na ng fiesta. Ang buong bayan ay naghahanda para sa saya. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, ang bawat anino ay tila may dalang patalim. Nakatayo si Maya sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig na pader, habang pinagmamasdan ang nagaganap sa ibaba. Ang tunog ng pagbagsak ng isang baso sa sahig ay umalingaw-ngaw. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa tiles na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Hindi ako papayag, Paulo. Sabi mo sa akin, hati tayo sa lahat. Bakit na yon ay naririnig ko kay mama mo na kailangan munang bayaran ang mga utang niya sa kasino bago ako makakuha ng parte? Ang boses ni Clara ay puno ng pait. Wala na ang lambing na dati niyang ginagamit para akitin ang asawa ng kanyang kaibigan. Tumahimik ka, Clara. Huwag kang sumigaw. Baka marinig tayo ng mga katulong. Bulyaw ni Paolo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Intindihin mo naman ang sitwasyon. Kapag hindi nabayaran ang utang ni Mama, kukunin ng mga loan shark ang mansyong ito bago pa man natin maibenta ang lupa sa San Jose. Magtiis ka muna. Magtiis? Ilang gabi ko nang pinagtitiisan ng pag-aalaga sa asawa mong amoy. Gamot at lupa. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog dahil sa takot na baka bigla na lang siyang bumangon at saksakin tayo. I want my share now, Paulo. O baka gusto mong sabihin ko sa lahat na hindi naman talaga baliw si Maya at ikaw ang naglalason sa kanya. Naramdaman ni Maya ang isang malamig na kilabot. Ang pag-aaway ng dalawa ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang banta ni Clara ay isang paalala na ang kanyang oras ay mabilis nang nauubos. Ang katapatan ng mga masasamang tao ay tila isang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng hangin ng kasakiman at lahat ay guguho. Ito ang golden moment ng kanyang pagmamasid. Nakita ni Maya ang isang maliit na gagamba na maingat na naghahabi ng sapot sa sulok ng kisame. Gaya ng gagambang iyon, kailangan niyang maging matyaga. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang mga kaaway ay nagiging sandata na gagamitin niya laban sa kanila. Dahan-dahang bumalik si Maya sa kanyang silid. Inilabas niya ang cellphone ni Paolo mula sa ilalim ng sahig at mabilis na nag-record ng boses. Ang mahinang pag-ilaw ng screen ay tumama sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong diazepam. Ngunit bago pa niya matapos ang pag-save sa file, ang tunog ng pagpihit ng seradura ng kanyang pinto ay bumasag sa katahimikan. Ang mabagal na pag-ikot ng metal ay tila tunog ng isang hatol. Mabilis na itinago ni Maya ang cellphone sa loob ng punda ng unan
at humiga ng mabilis. Ipinikit ang mga mata at pinilit na gawing regular ang kanyang paghinga. Ang pinto ay bumukas ng may marahang huni at ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa loob. Na lumilikha ng isang mahabang anino sa sahig. Nararamdaman niya ang presensya ng isang tao sa tabi ng kanyang kama. Ang amoy ng alak at matapang na pabango ni Clara ay nanulas sa kanyang ilong. Isang malamig na daliri ang dahan-dahang humaplos sa pisingi ni Maya, pababa sa kanyang leeg, tila ba sinusukat kung saan mas madaling ibaon ang isang patalim. Alam kong gising ka, Maya, bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng isang libingan. Naririnig ko ang bilis ng tibok ng puso mo. Huwag kang mag-alala. Bukas, matapos ang pirmahan, mawawala na ang lahat ng kaba mo. Dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang sarili mong mga hininga. Hanggang sa ito rin ay huminto. Naramdaman ni Maya ang paghigpit ng mga daliri ni Clara sa kanyang punda ng unan. Doon mismo kung saan nakatago ang cellphone. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang kanyang buong katawan ay nanikas, naghihintay kung mahuhuli na ba ang kanyang lihim. Biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa ibaba. Clara, halika rito! Nandito na ang mga maniningil! Ang boses ni Doña Isabel ay puno ng taranta. Binitawan ni Clara ang unan at mabilis na lumabas ng silid nang hindi man lang nagsasara ng pinto. Naiwan si Maya na humihingal. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Nakaligtas ako ngayon, pero paano bukas? Sa gitna ng ingay ng fiesta, maririnig ba ng Diyos ang aking pagsusumamo? O ang aking pirma ang magiging huling sandali ng aking buhay bago ako itapon sa dilim? Hindi mo na ako maluloko, Maya. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang palabas na ito. Sa tingin mo ba ay hindi ko napapansin ang mga sandaling tumatalas ang iyong tingin kapag nakatalikod kami? Ang boses ni Clara ay tila isang ahas na sumisitsit sa dilim habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng silid ni Maya. Sa labas, ang ingay ng mga naghahanda para sa fiesta ay tila isang malayo at malabong alaala. Ang tanging totoo sa loob ng kwartong ito ay ang nakakasilaw na galit sa mga mata ni Clara at ang isang matulis na gunting na hawak nito, na kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Nakatayo si Maya sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likuran. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na sa pakikipaglaban. Ang golden moment ng kanyang katapangan ay narito na. Ang sandaling ang takot ay naging isang malamig na determinasyon. Nakita niya ang isang maliit na alikabok na sumasayaw sa sinag ng ilaw. Tila ba ipinapaalala sa kanya na sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaan pa ring mahahanap ang isang pusong malinis. Ano ang gagawin mo, Clara? Sasaktan mo ba ang isang babaeng baliw na itinuturing mong kapatid? Ang boses ni Maya ay hindi na nanginghinig. Ito ay malalim, kalmado, at puno ng kapangyarihan. Napatigil si Clara, ang kanyang muka ay namutla sa gulat. Nagsasalita ka ng maayos. Sabi ko na nga ba? Niloloko mo lang kami. Ikaw namang kukulam ka. Mabilis na sumugod si Clara. Ang gunting ay nakaturo sa dibdib ni Maya. Ngunit sa halip na tumakbo, mabilis na umiwas si Maya at hinayaan si Clara na mawala ng balanse. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Clara sa mesa ay nagpabagsak sa mga gamot na nakahilera roon. Hindi ako mangkukulam, Clara. Ako ang babaeng pinagkatiwalaan mo ng iyong mga sikreto, habang inaakala mong wala akong malay. Sabi ni Maya, habang dahan-dahang lumalapit sa nakasalampak na babae. Alam ko ang tungkol sa utang ni Paulo. Alam ko ang plano niyo sa insurance ko. At alam ko rin na ikaw ang nagnakaw ng locket ko. Walang maniniwala sa'yo, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ako ang nurse. Ako ang may katinuan dito. Sasabihin ko kay Paulo na sinubukan mo akong patayin. Muling sumubsob si Clara kay Maya, at sa pagkakataong ito ay malapit na sila sa hagdanan. Ang bawat paghinga ni Clara ay amoy lason ng inggit.
Ngunit bago pa man maitulak ni Clara si Maya, isang matalas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang mga pulang ilaw ay nagsimulang gumuhit sa mga pader ng pasilyo. Bumukas ang malaking pinto sa ibaba. Ang tunog ng marahas na pagpasok ng mga sapatos na gawa sa mabigat na goma ay umalingonggaw sa buong bahay. "Dito! Tulong! Ang asawa ko, nagwawala na naman siya!" Ang boses ni Paulo ay pumailan lang, puno ng huwad na takot at pag-aalala. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Isang bitag. Hindi para kay Clara, kundi para sa kanya. Mabilis na tumayo si Clara at ginulo ang kanyang sariling buhok, pinunit ang kanyang uniforme at nagsimulang umiyak ng malakas. "Tulong! Huwag, Maya! Huwag mong ituloy yan!" Sigaw ni Clara habang itinapon ang gunting sa paanan ni Maya. Sa isang saglit, ang mga pulis ay nasa itaas na ng hagdan. Nakita nila si Maya na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Habang si Clara ay nakahiga sa sahig, tila ba isang biktima ng isang malupit na pag-atake? "Huwag kayong lalapit! Mapanganib siya!" sabi ni Paulo habang humaharang sa harap ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng kumindat kay Clara. "Sinasabi ko na sa inyo, kailangan na siyang dalhin sa pasilidad ngayong gabi. Hindi na namin siya kayang pigilan." Naramdaman ni Maya ang malamig na bakal ng posas na dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga kamay. Ang bawat yabag ng mga pulis ay tila tunog ng isang kabaong na isinasara. Tumingin siya kay Paolo at sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang demonyong nakangiti sa likod ng maskara ng isang nagdadalamhating asawa. "Sana ay naging masunurin ka na lang, Maya. Ngayon, wala nang makakapagsalba sa'yo." Bulong ni Paolo nang makalapit siya sa asawa, sapat lamang para marinig ni Maya. Inakay si Maya pababa ng hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim na kumunoy. Ang mga tao sa labas, na naroon para sa fiesta, ay nagsimulang magbulungan. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Dinala ako ng tadhana sa pintuan ng aking kalayaan. Ngunit bakit na yon ay nasa likod na ako ng mga rehas na gawa sa sarili kong katotohanan? Darating ba ang abogado bago ako tuluyang lamunin ang dilim ng asylum? O ito na ang huling gabi na makikita ko ang mga bituin sa San Jose? Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong sa loob ng 4 na sulok ng madilim na selda, kundi ang iparada ang iyong pagkatao sa harap ng maraming tao habang suot ang maskara ng isang baliw. Dinala si Maya sa gitna ng plaza ng San Jose, kung saan ang ingay ng perya at ang malakas na tugtugin ng banda ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Ang amoy ng inihaw na baboy at matamis na kakanin ay humahalo sa alikabok na ibinubuga ng mga sasakyan na lumilikha ng isang atmosfera na nakakasakal. Nakahawak si Paolo sa kanyang braso. Ang bawat daliri nito ay tila bakal na baon sa kanyang balat, habang sa kabilang panig naman ay nakabuntot si Doña Isabel na parang isang reynang nagmamatyag sa kanyang nasasakupan. "Tingnan ninyo, kaawa-awang Maya," bulong ng isang matandang babae na may hawak na pamaypay habang dumadaan sila. "Ang ganda sana, pero nakuha ang sumpa ng kanyang lola." Ang bawat bulong ng mga tao ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita ng pagkutya ay itinatala niya. Ang golden moment ng kanyang pagtitiis ay narito na. Nakita niya ang isang batang lalaki sa gilid ng kalsada na may hawak na isang puting lobo. Biglang pumutok ang lobo at ang bata ay nagsimulang umiyak. Para kay Maya, ang lubong iyon ay ang kanyang lumang buhay. Isang bagay na maganda sa paningin, ngunit napakadaling wasakin ng isang matulis na katotohanan. Ipinaupo siya sa isang mahabang mesa sa harap ng munisipyo. Naroon ang isang lalaking nakabarong, ang notaryo publiko, na may tumpok ng mga papeles sa kanyang harap. Ang mga pulis na nag-aresto sa kanya kanina ay nakatayo sa gilid.
Tila ba binabantayan ang isang mapanganib na kriminal sa halip na isang biktima? Makinig kayong lahat, anunsyo ni Paulo sa harap ng mga usisero. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na tila ba galing sa isang telenovela. Ngayong gabi, sa harap ng ating patron, gagawin ko ang huling hakbang para masigurado ang kinabukasan ng aking asawa. Pipirmahan niya ang paglilipat ng kanyang mga ari-arian sa ilalim ng aking pamamahala upang ang pera ay magamit sa kanyang paggamot sa Maynila. Ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Isang palakpakan ang narinig mula sa ilang mga kasabwat ni Doña Isabel. Ang matanda ay tumango ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga brilyante sa leeg ay kumikinang. Tila ba sumisip-sip ng liwanag mula sa paligid. Ayun na ang ballpen, Maya. Bulong ni Paulo sa kanyang tainga. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakakasuka. Pirmahan mo na ito at matatapos na ang lahat. Isang guhit lang ng tinta at makakaalis ka na sa kahihiyang ito. Inilapit ng notaryo ang dokumento. Ang mga salitang transfer of ownership at irrevocable power of attorney ay tila nagliliyab sa paningin ni Maya. Hawak niya ang ballpen, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo sa linya kung saan dapat nakasulat ang kanyang pangalan. Ang katahimikan ay bumalot sa buong plaza. Kahit ang ingay ng perya ay tila tumigil sa sandaling yon. Ngunit bago pa man dumikit ang dulo ng ballpen sa papel, naramdaman ni Maya ang isang malamig na hangin na umihip mula sa direksyon ng sementeryo. Ang amoy ng sambong at tuyong lupa. Ang boses ni Lola Consolacion ay umalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Ang katotohanan, apo, ay hindi namamatay. Ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon para sumigaw. Dahan-dahang inangat ni Maya ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, tiningnan niya si Paolo ng diretso sa mga mata. Nawala ang pagkabalisa, nawala ang takot, at nawala ang pagpapanggap na siya ay walang malay. At pagkatapos, isang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi inaasahan ng sinuman sa gitna ng plaza. Isang tawa. Hindi ito tawa ng isang taong nasisiyahan, kundi isang nakakakilabot na tawa na puno ng pait, tagumpay at baliw na katotohanan. Ang bawat hagihik ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Ang mga tao sa paligid ay napaatras. Ang notaryo ay nabitawan ang kanyang selyo, at si Paulo ay napatitig sa kanya ng may halong gulat at takot. "Bakit ka tumatawa, Maya?" tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. "Anong nakakatawa sa pagpirma ng iyong kinabukasan?" Tumigil si Maya sa pagtawa at numiti. Isang ngiting mas matalas pa sa anumang gunting ni Clara. "Tumatawa ako, Paulo, dahil sa tingin mo ay papel ang hawak mo." Ang boses ni Maya ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong plaza sa tulong ng mga mikropono sa paligid. "Hindi mo ba alam? Ang pinipirmahan ko ay hindi ang aking titulo, kundi ang iyong hatol sa impyerno." Bago pa man makahilo si Paulo, mabilis na itinuro ni Maya ang malaking screen sa likod ng entablado, kung saan ang isang anino ay dahan-dahang lumalapit sa control booth. Sino ang may hawak ng tunay na alas sa larong ito ng kasakiman? At ang tawang iyon ni Maya, ito ba ay hudyat ng kanyang paglaya? O ang huling hininga ng kanyang katinuan bago ang lahat ay maging abo? Ang liwanag ay hindi kayang itago ng kahit anong kumot ng kadiliman, lalo na kung ang liwanag na yon ay nanggagaling sa apoy ng katotohanan. Hindi pa natatapos ang tawa ni Maya ay biglang nagkaroon ng kaguluhan sa likod ng entablado. Ang malaking projector screen na kanina ay nagpapakita lamang ng mukha ng patron ng San Jose ay biglang kumislap ng malakas. Ang tunog ng pag-ugong ng mga speaker ay bumasag sa katahimikan ng plaza. Kasunod, ang isang boses na hindi inaasahan ng lahat. Ang boses ni Paolo, malinaw at walang bahid ng hiyak. Sasabihin nating dahil sa kanyang mental condition, tumalan siya habang nagbabakasyon tayo. No body, no case. At sa oras na mawala siya,
Ang titulo ng lupa at ang insurance niya ay mapupunta na sa atin. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng plaza, tumago sa puso ng bawat residenteng naroon. Ang mga tao ay napaatras sa gulat. Ang mga bulong ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan bago tuluyang sumabog ang galit. Ito ba ang mabuting asawa na sinasabi mo, Paulo? Ang boses ni Maya ay bumasag sa hangin, kasing talim ng kidlat. Ito ba ang pagmamahal na ipinagmamalaki mo sa harap ng Diyos at ng tao? Ang pagplanuhan ng aking kamatayan habang nilalason mo ang aking isipan? Namutla si Paulo. Ang bolpen sa kanyang kamay ay nahulog at gumulong sa sahig, isang tunog ng kawalang pag-asa na tila bahudyat ng kanyang pagbagsak. Ang mukha ni Doña Isabel ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga brilyante ay tila nawala na ng kinang sa gitna ng kahihiyan. Fake yan! Isang paninira yan! Sigaw ni Doña Isabel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot habang sinusubukan niyang itulak ang mga tao sa paligid. Huwag kayong maniwala sa baliw na yan, ngunit hindi tumigil ang screen. Sunod na lumabas ang mga larawan ng mga pekeng bote ng gamot, ang resulta ng blood test ni Maya na nagpapakita ng mataas na dosis ng diazepam at ang mga mensahe sa pagitan ni Paulo at Clara tungkol sa pagbebenta ng lupain ni Lola Consolacion. Ito ang golden moment ng katarungan. Nakita ni Maya ang mukha ni Mang Tasio sa gitna ng karamihan, kasama ang iba pang mga magsasaka at mahihirap na pamilyang tinulungan ni Lola noon. Hawak nila ang kanilang mga sulo. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanilang mga matang puno ng galit sa kawalan ng katarungan. Walang hiya kayo! Ginamit niyo ang kabaitan ng pamilya ni Maya. Sigaw ng isang lalaki mula sa ibaba. Kasunod ang paghagis ng isang boteng plastik na tumama sa balikat ni Paulo. Hindi niyo man lang iginalang ang alaala ni Lola Consolacion! Hiyaw pa ng isa. Biglang sumugod si Paulo patungo kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa desperasyon. Ikaw na babae ka? Sisirain mo kami? Hindi ako papayag! Itinaas ni Paulo ang kanyang kamay. Tila ba may balak saktan si Maya sa harap ng lahat? Ang bawat tao sa plaza ay napahasing sa takot. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Paulo, isang kumpol ng mga kalalakihan mula sa mga nakikinabang sa gamot ni Lola ang mabilis na humarang. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga katawan sa isa't isa ay nagpahiwatig ng proteksyong hindi kayang tapatan ng salapi. Huwag mong susubukan, Paulo, sabi ni Mang Tasio. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may dalang banta ng libu-libong tao. Wala ka ng kapangyarihan dito. Narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mga pulis na binayaran ni Doña Isabel. Iba ang tunog ng kanilang mga sirena. Mas mabilis, mas seryoso. Ito ang mga otoridad na tinawagan ni Attorney Valdez gamit ang mga ebidensyang ipinadala ni Maya. Nakita ni Maya si Clara na sinusubukang tumakas sa likod ng entablado, ngunit agad siyang naharang ng mga kababaihan ng San Jose. Ang tunog ng paghila sa kanyang uniforme at ang mga hiyaw ng pagkondena ay umalingaw-ngaw, isang pampublikong paghuhukom na mas masakit pa sa anumang kulungan. Tumingin si Maya sa langit. Ang buwan ay maliwanag, tila ba nakangiti sa kanya. Naramdaman niya ang isang marahang haplos sa kanyang balikat, isang haplos na amoy, sambong at sariwang lupa. Tapos na, Lola, nabawi na natin ang ating pangalan, bulong ni Maya sa hangin. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakita ni Maya ang isang kakaibang kilos mula kay Doña Isabel. Ang matanda ay mabilis na may kinuha sa kanyang bag, habang ang lahat ay nakatuon kay Paolo. Isang maliit na bagay na kumikinang. Anong huling alas ang hawak ng matandang mapagmataas na ito para iligtas ang kanyang sarili? At sapat na ba ang pagkakabunyag ng katotohanan para tuluyang mapatigil ang isang pamilyang handang pumatay para sa kanilang kasakiman? Ang bawat pangarap na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay nakatagdang gumuho, gaya ng isang kastilyong buhangin
na tinangay ng malakas na alon. Ang maliit na lighter sa kamay ni Doña Isabel ay nagliyab. Isang maliit at nanginginig na apoy na tila ba huling pag-asa ng isang nalulunod. Sinubukan niyang sunugin ang mga papeles na hawak ni Maya, ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang mga utang at sa ilegal na pagmamanipula sa ari-arian. Ngunit bago pa man dumikit ang apoy sa papel, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang pulso, si Attorney Valdez. Ang matandang abogado ay dumating na may dalang higit pa sa mga dokumento. Dala niya ang katotohanang matagal nang ibinaon ng kasakiman. Ang tunog ng pagbagsak ng lighter sa semento ay tila hudyat ng tuluyang pagpadilim sa mundo ng mga linta na sumipsip sa buhay ni Maya. Huli na ang lahat, Doña Isabel. Ang boses ng abogado ay mahinahon, ngunit puno ng otoridad. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng mga otoridad. Maging ang inyong mga ilegal na transaksyon sa kasino ay nairehistro na. Naramdaman ni Paulo ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pag-ikot ng metal at ang bawat pag-click nito ay tila bawat segundo ng kanyang buhay na itatapon na niya sa loob ng selda. Tumingin siya kay Maya. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kapangyarihan. Wala na ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Ang tanging natira ay isang duwag na lalaking nagsusumamo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Maya, love, please. Nagawa ko lang yon dahil sa takot ko kay Mama. Patawarin mo ako. Pabulong na pagsusumamo ni Paulo. Ang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni Maya ng matagal. Ang golden moment ng kanyang paglaya ay hindi ang makitang nagdurusa si Paulo, kundi ang ma-realize na wala na siyang nararamdamang kahit anong sakit. Ang pag-ibig na dati ay parang lason ay tuluyan ng pinalis ng katotohanan. Ang taong nagmahal sa iyo, Paolo, ay pinatay mo na noon gabing binalak mo siyang itapon sa gitna ng dagat. Ang sagot ni Maya ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngayon, ang kaharap mo ay ang apo ni Lola Consolacion, at hindi kami marunong sumuko sa mga tulad mo. Sa kabilang panig, si Clara ay isinasakay na rin sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay tila mga walang kabuluhang tunog sa gitna ng nagkakaisang tinig ng mga tao sa San Jose. Ang mga residente na dati ay nanonood lamang, ngayon ay nagbubunyi. Ang tunog ng mga palakpakan at ang sigaw ng katarungan ay umalingaw-ngaw sa buong plaza, na tila ba isang ritual ng paglilinis sa bayang matagal ng binalot ng takot. Habang hinihila palayo sina Paulo at Doña Isabel, naramdaman ni Maya ang paghupa ng bagyo sa kanyang dibdib. Ang bawat yabag ng mga pulis na naglalayo sa kanyang mga kaaway ay tila bawat bigat na unti-unting nababawas sa kanyang balikat. Ang mansyon, ang pera, ang lahat ng karanyaan. Wala itong halaga kumpara sa katahimikang nararamdaman niya ngayon. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang tagumpay, muling naalala ni Maya ang mapanainiwan ni Lola Consolacion. Ang yaman na nakabaon sa ilalim ng puno ng balete sa sementeryo. Nayang wala na ang mga kaaway, kailangan niyang malaman kung ano ang huling lihim ng kanyang lola. Nilapitan siya ni Mang Tasyo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding ginhawa. Tapos na ang kanilang paghahari, Maya. Pero tandaan mo, ang lupa ay may huling sasabihin sa iyo. Sumakay si Maya sa lumang jeep ni Mang Tasyo, papalayo sa plaza ng fiesta na puno pa rin ng liwanag at ingay. Patungo sila sa madilim at tahimik na bahagi ng bayan, ang sementeryo. Ang tunog ng makina ng jeep sa gabing payapa ay tila isang kanta ng paglalakbay patungo sa huling piraso ng puzzle. Nang makarating sila sa harap ng malaking puno ng balete, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Ang mga sanga nito ay tila mga kamay na kumakaway sa dilim. May isang bagay na nakabaon doon. Isang bagay na hindi lang ginto o pilak. Ano ang tunay na yaman na itinago ni Lola Consolacion mula sa mundo? At handa ba si Maya na tanggapin ang responsibilidad na kaakibat ng huling pamana ng kanyang lahi?
bago niya tuluyang maisara ang kabanata ng kanyang nakaraan. Ang tunay na yaman ay hindi natatagpuan sa kislap ng ginto, kundi sa kakayahang maghilom ng mga sugat na hindi nakikita ng mga mata. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang bawat pagkayod ng mga daliri ni Maya sa basang lupa sa paanan ng puno ng balete ay tila isang pakikipag-usap sa kanyang mga ninuno. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga huko sa isang matigas na bagay, isang lumang kahon na gawa sa kahoy ng nara, ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Nang buksan niya ito, hindi mga alahas ang bumungad sa kanya. Sa loob ay may mga lumang kwaderno na puno ng sulat kamay ni Lola Consolacion, mga selyadong banga ng mga pambihirang buton ng halaman at isang huling liham. Apo, basa ni Maya sa kanyang isipan, habang ang hangin ay marahang humaplos sa kanyang buhok. Ang pamanang ito ay hindi para sa iyong sarili, kundi para sa bawat pusong nawawala ng pag-asa. Gamitin mo ang mga lihim ng kalikasan upang itama ang mga mali at pagalingin ang mundong binalot ng kasakiman. Lumipas ang mga buwan. Ang dating masukal at kinatatakutang bahay ni Lola Consolacion ay naging isang kanlungan ng kapayapaan. Ang bawat sulok nito ay amoy sariwang dahon ng pandan at pinatuyong bulaklak ng sampagita. Ang mga pader na dati ay saksi sa lungkot na yon ay napupuno ng mga tawanan ng mga bata at pasasalamat ng mga taong muling nakakalakad at nakakahinga ng maluwag dahil sa mga gamot ni Maya. Ito ang golden moment ng kanyang bagong buhay. Isang umaga, habang nadidilig siya ng mga halaman, nakita niya ang isang paru-paro na kulay asul na dapo sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ni Lola Consolacion sa bawat pagsibol ng bagong dahon, sa bawat patak ng hamog sa umaga. Ang kanyang puso ay wala ng bakas ng lason ng diazepam, at mas mahalaga, wala na itong bakas ng lason ng galit. Isang hapon, habang nakaupo si Maya sa tapat ng bintana, dumating si Mang Tasyo na may dalang isang sobre. Ang selyo nito ay mula sa pambansang bilangguan. Ang sulat ay galing kay Paulo. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang papel. Ang bawat salita ni Paulo ay puno ng pagsusumamo, humihingi ng tawad, nangangakong magbabago, at nagtatanong kung may puwang pa ba siya sa buhay ni Maya. Ang tunog ng pagtupi ni Maya sa papel ay tila tunog ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Tumayo siya at lumapit sa maliit na kalan sa kusina. Hinayaan niyang dilaan ng apoy ang dulo ng papel hanggang sa ang mga salitang puno ng kasinungalingan at panghihinayang ay maging itim na abo. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Narinig niya ang malakas na pagtawag ng mga tao sa labas. Doktora Maya, may dala po kaming mga sariwang prutas para sa inyo. Numiti si Maya at lumabas ng bahay. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanya. Ang lupain ng San Jose ay muling naging masagana, hindi dahil sa mga resort o gusale, kundi dahil sa pagmamahal na muling itinanim ng isang babaeng minsan ang inakalang baliw, ngunit ngayon ay itinuturing na liwanag ng lahat. Nahanap ko na ang aking tinig sa gitna ng katahimikan. Ang sugat na iniwan ni Paulo ay naging peklat na nagsisilbing paalala ng aking lakas. At sa bawat halamang aking pinalalaki, alam kong ang diwa ni Lola Consolacion ay mananatiling buhay, habang buhay. Ang dapit hapon sa bayan ng San Jose ay hindi hudyat ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang paalala na ang bawat araw ay may dalang pagkakataon para sa muling pagsilang. Nakatayo si Maya sa balkonahe ng lumang bahay. Pinagmamasdan ang malawak na halamanan na dati ay puno ng dawag. Ngunit ngayon ay naglalabasan na ang mga bulaklak ng sari-saring halamang gamot. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng pinatuyong dahon at ang tamis ng lupa pagkatapos ng ulan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na tasa ng tsa, isang timpla na itinuro sa kanya ng kanyang lola
upang pakalmahin ang isang pusong pagod. Lola Maya, look! Ang daming bunga ng aming tinanim na kalamanse! Isang maliit na batang babae, ang anak ng isa sa kanyang mga katulong sa klinika, ang patakbong lumapit sa kanya. Tinawag siyang Lola, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa respeto at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng buong komunidad. Ngumiti si Maya at hinaplos ang buhok ng bata. Sa sangdaling iyon, nakita niya sa mga mata ng bata ang kislap ng pag-asa na dati ay inakala niyang nawala na sa kanyang sariling buhay. 1 taon na ang nakalipas mula nang ang ingay ng posas at ang hiyaw ng kahihiyan ay bumasag sa gabi ng fiesta. Marami ang nagbago. Si Doña Isabel ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa sakit. Dala ang kanyang mga brilyante at kayabangan sa hukay. Si Paolo naman ay nananatiling nakapiit, isang aninong na limutan na ng panahon. At si Clara? Balita ay nasa malayong probinsya. Sinusubukang itago ang kanyang mukha mula sa mga taong kanyang niloko. Ngunit para kay Maya, ang mga pangalang iyon ay tila mga karakter na lamang sa isang lumang nobela na matagal na niyang naisara. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Oo. Pinatawad na ni Maya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at bulag sa katotohanan. Pinatawad na rin niya si Paolo, hindi dahil karapat-dapat ito sa kanyang pagmamahal, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpili na lumakad patungo sa hinaharap ng walang kadena. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya sa gitna ng bawat pagtulong sa mga may sakit, sa bawat pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa yaman ng kanilang lupa, at sa katahimikan ng kanyang sariling silid kung saan hindi na siya nakararamdam ng takot. Ang bawat gabi ay hindi napuno ng bangungot ng diazepam, kundi ng mga panaginip kung saan kasama niya si Lola Consolacion, naglalakad sa isang hardin na walang hanggan ang kagandahan. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nasa tabi mo, kundi ng dugong nananalaytay sa iyong mga ugat at ng katatagan ng iyong sariling kaluluwa. Ang katotohanan ay maaaring ibaon, minaliit, at pagtawanan. Ngunit gaya ng isang buto sa ilalim ng lupa, ito ay laging makakahanap ng paraan upang sumibol at magbunga. Dahan-dahang ininom ni Maya ang huling patak ng kanyang tsaa. Tumingala siya sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng huminang. Isang marahang bulong ng hangin ang tila nagsasabing, "Mabuting gawa, apo!" Ibinaba ni Maya ang kanyang tasa at pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na kahoy ay tila isang himig ng tagumpay. Ang pintuan ay dahan-dahang sumara, hindi bilang isang kulungan, kundi bilang isang kanlungan ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan.